maliwanag pa eh. So, yon. At praise the Lord, maraming salamat po sa bawat isa po sa effort na nakarating po tayo ngayon, no, para sa panambahan po natin. At sa nung kailan yung prayer meeting natin dito? Last sa bahay nila Sister Renzi? Monday. Meron tayong prayer meeting na naganap. Ng prayer meeting, kumikilos po ang Diyos, may ginagawa po, pinaparanas po ng Panginoon. Kaya ni-encourage po natin, maka-join po tayo sa time ng mga prayer meetings. Kasi kailangan din po natin yon. Okay? At I think sa Rauma, meron din, ano? May prayer meeting kayo sa Rauma, di ba? Meron kayo Friday din, okay? So praise the Lord. Sa Lati, meron din silang prayer meeting, Friday din po. Okay, maganda yun, meron tayong face-to-face. Okay, di bale yung preaching kasi word of God naman yan. Means online talaga, pero at least nangyayari pa din yung Hebrews 10:25 na we meet together. Kasi healthy po yun sa atin. Health po yun sa spirituality po natin. Okay, at tayo po ngayon ay pupunta, regards daw, sabi ni Pastor Larry, Pastora Marlene, at kinukumusta po nila kayo palagi, paki-regards ako sa kanila. So yun, at ngayon sabi niya, papunta tayo ngayon sa mensahe ng Diyos sa atin ngayon, the real you. Sabihin nga natin, the real you. Pakisabi sa katabi, ikaw na ba yan? Ayan, okay. Nagre-response din tayo para kasi ito, hindi lang tayo dito nagpunta rito, connection din po ito. Kaya connecting to one another. Even itong preaching natin ito, ginagamit natin for us to be connected sa bawat isa. Okay, so the real you. Kasi maraming mga bagay sa mundong ito na minsan mako-cover up yung totoo na tayo. Okay, hindi natin napapamuhay yung totoo na tayo. At a lot of covering. Di ba? Sabi nga ng isang kain lang kayo. Wala na palang rice. Di ba? So yun po, the real you. Okay? So totoo, pagka nalaman mo yung the real you, mabubuhay ka ng kapayapaan. Mas maraming kapayapaan kung pinamuhay mo yung the real you kaysa yung fake you. Amen ba yun? Kaya pagka puro pagpapanggap, puro pagko-cover up, marami ng mga taong sugatan, they cover up themselves through clothing, through education, through talents, through everything na meron sila o binili nila sa buhay nila. They cover something, no, for them to be accepted. Okay? At ngayon, gusto natin matuklasan yung totoo na tayo. Okay? At hindi natin matutuklasan ito pag nagsimula tayo sa sarili natin. Natutuklasan natin yung totoong tayo pag nagsimula tayo sa gumawa sa atin. Naintindihan po natin? Next slide. Okay? Sabi niya dyan, basahin nga natin dyan hanggang 2 Corinthians 5:17. 1, 2, 3, basa. Konting lakas. Yan po ay translation ng anong translation pala to? In the message ito po, kaya may mga dugtong, ibig sabihin, in-expound pa nila. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, ibig sabihin, pag nakakay Kristo ka na, ibig sabihin, grafted in ka na. Di ba alam ba natin yung, sino sa inyo naka-experience yung nag-graft ng isang puno? Okay, dati, punong bayabas, dinugtungan mo, grinaf mo yung puno ng kalamansi or orange, di ba? So yung magbubunga pa rin doon, orange. Kaya lang ang source niya, doon sa grafted, kung saan siya nag-graft. Okay? So ganun din tayo. Dati patay tayo, dati ligaw tayo, naidugtong tayo. Grafted in. Kanino? In Christ. Sino si Christ? Eternal life. Okay? Kaya yung life na lumalabas sa atin, yung nanggagaling na life mula kay Kristo. Amen? Kaya sabi niya, grafted in, joined to Him by faith in Him as
Savior. Kaya naidugtong tayo sa tagapagligtas. He is a new creation. Tayo daw ay bagong nilalang. Pakisabi sa katabi, bagong nilalang ka na kapatid. Yeah, left. Sa right naman, sa right naman. Oh, sa likod naman, sa likod. Ayan. Diba? Yan. Hallelujah, Jesus. So sabi niya dito, reborn and renewed. He is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. Ang naborn again sa atin, it is our spirit. Okay, yung espiritu natin ang naborn again. Hindi yung physical. Okay, hindi yung isip, hindi yung damdamin. Our spirit, the human spirit. Kasi yun ang namatay nung tayo po ay nagkasalat sa tao. Namamatay ba ang spirit? Ang ibig sabihin ng spiritually dead, separated with God. Separated tayo, kaya walang namumuno sa atin. Tayo ang namumuno sa atin. Kaya kailangan, nung naidugtong tayo, na-recreate tayo, na-reborn, na ipanganak muli. Okay, sa Diyos. So yun po ang gusto nating ma-emphasize. Okay, the old things. Ibig sabihin, the previous moral and spiritual condition. Yung dating patay ang espiritu mo. Wala kang conviction, wala kang konsensya. Okay, the previous moral. Okay, yung mga katayuan mo dati. Okay, ay yung old things. Anong nangyari? Have passed away. Good news. Hello, sino natutuwa? Ay, salamat, adik pa rin ako ngayon. Sino nagsasabi? Sino yung natutuwa ng ganon? Ay, salamat, ma-pride pa rin ako. Di ba kahit tayo, minsan ayaw din natin yung pride natin minsan? Sino nakikyutan sa pride niya? Pag magalit, grabe, lalabas yung pangil Sino nakikyutan sa may pangil? Di ba? Pag akala mo kung kakain ng tao. Kaya napaka-importante, meron tayong reborn. Ma-reborn tayo in Christ. Kaya hindi kami nagbabawal ng bisyo dito. Tayo po yung church na wala tayong karapatan na magbawal kung ano man yung gusto nyong kainin, inumin o whatever. Kaya lang itinuturo natin yung pagiging anak ng Diyos. Kapag ka-anak ka ng Diyos, nagkaroon ka ng relationship, ang Diyos mismo ang nagkukonvict na kasi sa atin. Siya nang nagsasabi, anak, mali. Mali, templo ka ng Diyos. Hindi mo dapat sirain ang sarili mo. Huwag kang magganyan, huwag kang mag-curse, huwag kang magsalita. Kaya na bumabait talaga pag totoo kang na-reborn, pag na-born again ka in God. Hindi pwedeng walang mababago sa'yo. Andiyan po ba tayo? Kapag ka na-born again ka na kasi, totoo na yung relasyon mo sa Panginoon, may conviction ba? Tumatalab na yung Biblia sa'yo. Dati wala. Kasi bakit matigas? Kasi bakit patay tayo? Bakit malayo tayo sa Diyos? Hiwalay tayo sa Panginoon. Wala tayo. Hindi tayo tinatablan ng salita ng Diyos. But now, good news. Have passed away. The old things had passed away. Behold, new things have come. Because spiritual awakening brings a new life. Kaya yung po nagkaroon ka na ng buhay. Kaya ngayon, buhay ka na. Andiyan po ba kayo? Wala bang palakpak pag sinasabi nila tayo'y buhay na? Hallelujah, Jesus. Kaya pagka sinabi nilang buhay tayo, sinasabi ng Biblia na buhay tayo, we have life in Christ. Woo! Hallelujah. Amen. Excited ka. Hindi yung kung parang wala lang. Sino yung nakasubok dito nanalo ng wedding? Nanalo ng sweepstakes. Nung nanalo, woohoo! Nung nanalo si Pacquiao sa boxing, yeah! Grabe! Pero nung sinabi ng Biblia, born again ka na, may buhay ka na, hindi ka na patay, buhay ka na. Ano? Ganun Yung makalangit, less ang response natin. Yung makamundo, grabe ang response natin. Natutuwa ka na ba na ikay buhay kay Kristo? Ayan ang gusto natin. Wow, gets nyo na. Ganun tayo, amen. Ganun tayo. Kaya sabi niya sa verse John 10:10, sabi niya, the thief. Sino yung thief? Sa Tagalog, magnanakaw. Okay? The thief comes only to steal and kill and destroy. Sino yung thief?
Si Satanas, siya yung father ng kasinungalingan, father ng kasalanan, father ng, ano yon, kalikuan. Okay? So sabi niya rito, comes only to steal. Dumating lang siya, wala siyang plano, wala siyang purpose. Ang purpose niya, to steal. Ano yon? Nakawin. Nakawin yung joy, nakawin yung sinabi ng Diyos sa iyo na pinatawad ka na ng Panginoon, binigyan ka ng value ng Diyos. Nakawin yung mga kaligayahan mo sa buhay. Nakawin yung mga merong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung mga transformation, yung mga pagbabago na ginawa sa iyo. Nanakawin niya lahat, kaya may tukso ngayon. Kung kailan ka sumusunod sa Diyos, doon pa dumadami ang tukso. Kaya kumakanta ka naman, tukso. Layuan mo ako. Huwag kang Imelda Papin. Hello? Mukhang hindi nyo pa kilala si Imelda Papin. Ano na yun? Noong 1980s na singer. At kinanta niya yon, di ba? Tukso, layuan mo ako. Hindi. Bilang anak ng Diyos, tayo ang lumayo sa tukso. Amen ba yun? Pakisabi sa katabi, amen ka ba, kapatid? Hallelujah. Andiyan po ba tayo? Patuloy ko lang ina-address ito kasi bakit? Ano tayo sa future natin? Okay? Kaya pagka may nanliligaw sa inyo, may asawa sa Pilipinas, please, i-inform nyo sa amin para kausapin natin yung tao, para wag kayong pumunta sa tukso. Kasi ang hirap mag-counsel later kapag grabe na. Andiyan po ba tayo? Iba na kasi kung may resibo eh. Andiyan po ba kayo? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Pastor, wala na akong may resibo na. Wala namang kasalanan yan. Kaya lang, umayos tayo kung nakinig ka sana nung una. Marami na tayong pinagdaan ng counseling patulong. Hinarap namin, winarningan ko na, sinabi ko na sa pulpit in a general way, because we want to push that spirit, umalis yung lustful spirit sa church, para tumino ang ating mga kaisipan, ma-value natin, marespeto natin ang bawat isa. Okay, in Christ, through the righteousness of Jesus Christ. Kaya, kinounsel ko na, winarningan na namin mag-asawa. Oo ng oo po, pastor, opo. Parang ano talaga siya. Mamaya, nako, 3 months inside na naman. Talagang iyak din siya. Pogi kasi eh. Matangkad pa. Tandaan nyo ito. Ang tukso, imamagnify niya yung kapugihan, yung kagandahan. Hindi niya imamagnify yung consequence. Kaya bago kayo matukso, imagnify mo yung consequence. 3 months, ako magalang, 18 years akong magbibigay ng ayuda. Pag kayo, wag na. Andiyan po ba tayo? Pagka minagnify mo yung consequence, mapapa-atras ka. Pagpapalit mo ang 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes na kaligayahan. Kaya nandito po kami, hindi po tayo naglalaro ng church. Nandito po kami, ayusin natin. Umayos tayo sa Panginoong Diyos. Kasi may relasyon tayo sa lahat. May relasyon tayo lahat sa Panginoong Diyos. Managot tayo sa harapan ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Kaya yun ang tukso. Kaya nanakawin niya kahit yung pamilya. Sisirain niya, nanakawin niya, hindi ka pabubutihin ng Satanas. The thief comes only to steal and kill. Isipin mo, and kill the family, and kill yung relationship mo sa tao, and kill sa mga joy na meron ka. And destroy. Sisirain ka. Wala siyang purpose talagang mabuti sa'yo. Kaya huwag kang makipagkutsabahan sa offer ng kalaban. Kasi hindi ka sasantuhin yan later on. Andiyan po ba tayo? Kaya sabi niya dyan, destroy. Pero ito ang sabi ni Kristo, I came that they may have and enjoy life. Kahit nag-iisa ka, kahit taga-Zimbabwe ka, simba, uwi. Kahit kinakantsawan ka, okay lang. Kasi ang fulfillment mo, hindi doon ang fulfillment mo sa Diyos. Amen po ba yun? Okay lang na makantsaw-kantsawan tayo. Anong mababawasan? Ang tunay na pogi, yung
tumatakbo sa tukso. Katulad ni Joseph. Nakita niya, inoffer sa kanya, hindi niya sinabi, Lord, hindi ko nakasalanan, siya na ang lumapit eh. Hindi niya sinabing ganun. Nakita niyang tukso, tumakbo. Hello? Kaya napaka-importante ho ang may relasyon sa Panginoon. Gaano mo man tiisin yan without God, matutukso tayo. Kaya napaka-importante. No? Napaka-importante na may totoo tayong relationship. Sinabihan ko na, balikan ko yung kwento ko para hindi kayo mabitin. Kinausap ko, 2:00 na madaling araw, dumating sila sa bahay namin sa pastoral house. Sabi ko, 90 kilometers away yung bahay nila doon sa pastoral house. Sabi namin, huwag kayong mag-away, huwag muna kayong magsalita. Diba? Huwag muna kayong, wala muna. Passive muna kayo ngayon, mag-drive kayo dito. Hindi natiis. Yung isa, grabe. Nag-away sila sa autobahn. Ano yan? Highway. Ano bang highway dito? Kakukuha mo lang lisensya mo eh. Hindi yung highway, yung expressway. Ano yun sa Tagalog? Ay, sa Finnish. Motorway. Motorway. Doon sila sa motorway, kamuntik sila. Diba, sinabihan ko kayo, huwag kayo munang mag-away. Isipin nyo ang hinaharap namin, ayaw ko nang harapin. Kaya ko ina-advance na tinuturo. Wala pa akong na ano sa inyo, pero for advance information. Para mawarningan tayo. Eme po ba? 2:00, iyak sila ng iyak. Andun sila, talagang na hindi kami nakatulog na mag-asawa. After na naman ng another 3 months. Yun ang masakit, yung hindi ka nakikinig. Stubborn tayo sa Diyos. Kaya tingnan mo, pag stubborn ka sa Diyos, you will face the consequence. Hindi nakikinig. Papogi-pogi pa din. Wala namang naging successful hanggang tumanda na pogi pa din. Hello? So yun, hindi pa rin nakinig yun. Ayun nga, for 18 years, wala na siyang nakukuhang sweldo. Pumupunta lahat doon. Plus yung resibo pa dito sa kabila. Wala na siyang Kaya double ngayon ang pagtratrabaho. Kahit madaling araw magbibigay niyang newspaper, mamaya 7:00 magtratrabaho. Hanggang sa hapon, tapos madaling araw na, grabing Ay nako. Isipin niyo, ang bunga ng maling pamumuhay. Mukhang wala ng tao dito. Kaya nandito po tayo. Ini-exaggerate ko hindi exaggeration yon. Totoo yon. Na ini-stress ko lang, para makita natin, walang plano si Satanas na pabutihin ang buhay mo. Amen po ba? Sasaktan ka at sasaktan ka. Sasakmalin ka at sasakmalin ka. Kaya kailangan makita kasi natin yung totoong tayo. Okay? Sa description ng Diyos. Next slide. Yan. Makita natin, the mirror versus the filter. Yung mirror, yun po yung the Word of God, nagre-reflect sa atin. Kaya kung anong itsura mo, yun ang makikita mo. And we are the image of God. Yung filter, maraming panapal. Maraming wala, naghihikahos, mukhang mayaman. Andiyan po ba kayo? Hindi mo na kailangan mag-filter. Ang kailangan natin, maging totoo. Kasi ang fulfillment ng buhay natin, hindi sa pagpapanggap. Ang fulfillment ng buhay natin sa pagiging totoo. Hello? Iyan. Kaya tingnan ninyo, yung mirror, kung ano yung nakikita mo sa loob, yun ang nakikita mo sa labas. At ganun din ang salita ng Diyos. Sana ho tayo, mirror tayo ng salita ng Panginoon. Bakit tayo tinawag ng Biblia na image? Because we reflect. We are the reflection of God. Kasi sinasabi natin, magpatawad na kayo, magpakumbaba na kayo. Kasi bakit? Ang ugaling Diyos nagpakumbaba. Nasa langit na siya, nagpakumbaba sa cross para iligtas tayo. Hello? Ganun ang ugaling Diyos.
Kaya natin tinuturo ito para bakit? Para bumalik tayo doon sa real you. Hallelujah, Jesus. Next slide. Ito naman. Yan ang before Christ and after Christ. Yung buhay ko noon magulo. Ang dami kong salimuot din sa buhay. I try to cover up everything. Pero yung pala, may plano, may purpose ang Diyos. Kaya ito po, ganyan na po tayo noon. Kaya lang, ito, tingnan nyo yung after Christ. Emi po ba? Hindi ko akalain noon kasi kabataan pa kami, ang naabot lang ng kaisipan ko, magiging lang ba? Pastor sa isang probinsya. Doon sa amin. Sa isang malaking city. Yun lang ang alam ko. Yun lang ang kaya kong maabot pa during the time. Hindi ko pala alam. Pang-global din pala ako. Hallelujah. Sino bang mag-aakala? Nakasama ako ni Pastor Larry together. We work together for the whole global Great Awakening Church. At yung prophecy, maalala ko, pinaalala ni Pastora Julie ito kanina. Nung nandun kami sa Pilipinas, dumating yung ni Bill Hammond, okay, about prophecy. Yung team niya dumating sa convention center. We have a convention center na malaking mall, malaking hall, doon na pinaggaganapan nila sa Baguio. No, doon nila ginanap ito. At kinuha nila lahat ng mga workers at pastors, dinala nila kami sa isang room. At they prophesied to us. At sabi ng isang team ni Bill Hammond, na hanggang ngayon kinikilala natin na si Bill Hammond kasi maganda yung reputation. Matanda na siya pero maayos yung pagtanda niya. Okay, walang mga sabit-sabit na So yun po, at sabi niya, Jonathan! Sabi niya, nakaload ako, Jonathan, you will go from nation to nation and preaching the gospel. Samantalang sa akin, yung eroplano nga, hindi ko pa nasakyan noon eh. Habang tumitingala ako, dumadaan lang yung eroplano. Gumagano lang eroplano. Pero praise God, pag ang Diyos, grafted in tayo in Christ, lalabas, may purpose. Kaya wag mong sabihin na walang purpose ang Diyos sa buhay mo. Emi po ba? May purpose. Mag-connect ka lang sa gumawa sa'yo. Magkaroon tayo ng relasyon sa lumikha sa atin. Tignan mo, magkakaroon ka ng purpose sa buhay. Dati, ang isip ko, ang purpose ko noon, maging dalubhasang, batikang, anong tawag nito? Drug lord. Pero nung nakilala ko ang Diyos, nag-iba ang lahat. Nag-iba ang lahat. Yung leadership na meron sa akin, gift pala ng Diyos yan. Yung leadership ability na binigay ng Diyos sa akin, naggamit ko sa masama. Isipin mo yung walang kamuwang-muwang nagawa kong masamang tao. Samantalang yung kasama ko noon na ang bait-bait, tinuruan ko kay sabi niya, ikaw ang nagturo sa akin noon ng bisyo. Kaya galing din ako sa showbiz dati. Tinuruan ko, kaya naging siya, gano'n, napalaboy din. Pero salamat po sa Panginoon. Mula nung nainkwentro ko ang Diyos in a miraculous way, nakita ko po, ang pagkilos ng Diyos, hindi lang po ako pang isang probinsya pala, pang global din pa pala. Hallelujah, Jesus. The gift, yung gift ng Diyos na binigay niya sa akin, nagamit ko na sa tama. Kasi siya po ang nagbigay nun. Dapat ibalik natin nun. Amen? Kaya dati, sombrero kasi ako dyan. Dati long hair din ako. Ngayon, no hair na. Yan na ang mga bagong Samson. Wala nang magugupit. Andiyan po ba kayo? Kaya yun po, kaya makita na, ngayon, yung nanay ko tuwan-tuwa. Sabi niya, pag magpastor kayong tatlo, kasi tatlo lang po kami magkakapatid, ngayon dadalawa na lang po kami. Pag nagpastor na kayong tatlo, ako na yung pinakamaligaya na nanay sa buong mundo, sabi niya. At dumating ang punto, nagpastor talaga kaming tatlo. Yung isa, yung kapatid ko, nasa New Zealand din siya.
Nagpipreach din siya na katulad ko. Meron din silang mga congregations po doon. Pero respetuhan po kami, pero magkapatid po kami, pero nagre-respetuhan po kami pagdating sa leadership. Kasi magkaiba yung family. I cannot insist ang meron ako at hindi niya pwedeng i-insist ang meron ako. So, pero we love one another. And even our first child before, yung first child namin na magkakapatid, yung kuya ko, nagpastor din. No? Kaya at least natupad yung pangarap ng nanay ko. Kaya mga kapatid, yung ating mga anak, dalhin natin sa church. Amen? Kaya please, huwag kayong aalis mamaya bago pagkatapos ng meron lang tayong 10 to 20 minutes lang, family talk para sa kaayusan ng iglesia po natin. Okay, gusto ko lang magiging good steward tayo sa lahat dito. Okay, para tayo po ay patuloy, hindi lang po yung sarili natin inaayos natin, kahit yung panambahan natin, inaayos po natin. Okay, paano mangyari the real you? Number 1, first, experience God, please. The real you begins in God's presence. God created us for relationship with Him. Kaya tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos saan? Sa isang relasyon. Kanino? Sa Kanya. Kay Jesus. Real life begins when we encounter God. Kaya prayer, worship, and His Word draw us closer to God. Kaya sabi niya dyan, Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Katulad po ni Moses. Si Moses po, kaya meron dyan Moses, ibig sabihin example, di ba? Ni Moses, yung kwento niya, first, bago bumalik sa Israel, ay bago niya iligtas ang Israel, magiging, magiging deliverer siya, na-encounter niya muna ang Diyos. Saan siya naka-encounter? Sa burning bush. Meron siyang burning bush, maliit na puno na nag-aapoy, nagliliyab. At napansin niya, naka-attract sa kanya yung liwanag ng apoy. Lumapit siya nun. Diba? At na-enkwentro niya ang Diyos. Moses, Moses, remove your sandal because the place that you are standing is holy ground. Kaya if you go to God, sa presensya ng Diyos, nakikita, napapabanal tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya yung altar call na yon, hindi sana namin ipipilit yan sa inyo. Ino-open namin, ini-invite natin ang bawat isa so that we can go to God. Meron tayong reaction, meron tayong action na paglapit sa Diyos. Hindi kayo lumalapit sa akin, lumalapit tayo sa Diyos. Amen? Prayer, kaya ito po, kaya malalaman mo na ang totoong ikaw pagka na-encounter mo ang Diyos. Katulad ni Moses, na-encounter niya and sabi ng Diyos, pumunta ka sa Egypt para iligtas mo yung mga Israelita. Bago siya naging deliverer, nakilala niya yung trabaho, yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay to deliver all the Israelites in the time of Egypt, sa time ng bondage nila. Anong ginawa niya? Na-encounter niya muna. Kaya sa everyday sana, ini-encourage ko, yung ating devotion ginagawa po na. Sino sa inyo, nagagawa po ba tayo ng devotion natin in a daily basis? O bakit? Amen. Mukhang sa ilong na lang lumalabas ang amen natin. Nagde-devotion po ba tayo mga kapatid? So patuloy na binabalik natin yung passion ng pagbabasa ng salita po ng Diyos, pananalangin. Kasi bakit natin ini-emphasis ito? Pagka mahina ka sa presensya ng Diyos, mahina ka sa Word of God, mahina ka sa presence of God, mahina ka din sa labas. Pag mahina sa loob, mahina ka din sa labas. Ang nagpapatibay, nagpapalakas sa atin, yung natatanggap natin sa Diyos in a daily basis. Sana ho, bago kayo gumising, bago kayo agreeing itiagsapa, dapat lumuhod muna kayo sa Panginoon. God, Lord, gusto kong ipamuhay ang buhay na nasa sayo. Gusto kong iugali, yung ugali na nanggagaling sayo. Hindi na yung ugali ko ang papairalin ko, kundi yung ugali mo na. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, ma-align tayo. Kaya tignan natin. Tapos sabi niya sa verse, sa John 10:10 yun, sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. So doon po natin makikita na si Satanas ay anong ginagawa niya? Ginagawa niya lahat. Kaya bago kayo magsalita, nagbibigay ba ito ng buhay o nagnanakaw ito ng kaligayahan ng iba?
Okay? It's the identify one thing. Di ba? Ma-identify natin ang ating isip. Nagbibigay ba ito ng buhay o hindi? Nagbibigay ba ito ng kapayapaan o hindi? Bakit ko dinedepensahan ang aking anak? Bakit ko dinedepensahan ang isang kapatid? Bakit ko dinedepensahan ang sarili ko? Nagbibigay ba ito ng kapayapaan o nagbibigay ng kaguluhan? Di ba? Napakaganda, araw-araw ganun tayo. Eme po ba? Yung mga toxic habits natin, yung mga unnecessary stresses, no? At saka ang isa pa nangyayari sa atin na nananakawan tayo ng joy, we compare ourselves to others. Madalas yan. Kaya pakisabi sa katabi, huwag mo nang ikumpara kapatid ang sarili mo sa iba. Andiyan po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Kasi the more you compare yourself, hindi mo kasi madadaig. Wala kang madadaig sa mundong ito. Kahit ikaw yung pinakamatalino, sigurado ko sa'yo, mas may magaling kaysa sa'yo. Kahit sabihin mo, ikaw ang pinakamayaman sa barangay ninyo, later, sigurado ko may mas mayaman kaysa sa'yo sa barangay ninyo. Kaya, stop comparing yourself. Kundi, you begin to accept yourself. Amen po ba? The real you. Amen? Huwag ka nang lumapit sa mga matatangkad. Sino yung mga matatangkad dito? Si Brother Philip. Oh, diba? Huwag kang tatabi-tabi kay Philip. Sana ganyan ang height ko. Sana ganyan ang height ko. Mabibigo ka kasi hindi nga pwede. Binigyan ka nga ng size ng ganyan. Sapat na yan. Pwede na yan na height para mabuhay sa turko. Hallelujah, Jesus. Stop it. Kasi bakit? Ikaw din ang sumasakit sa sarili mo. Pagka tumabi ka kay Philip, sorry, Brother Philip, I don't want to embarrass you. Di ba? Pag tumabi ka kay Philip, makita mo, uy, matangkad siya, sigurado ko may gamit yan. Ako, cute din ako, sigurado ko may gamit ako. O di ba? Ganon, wag nang magkumpara. Kaya kung may mga hindi ka maabot, Brother Philip, pakiabot mo nga itong o di ba? So si Brother Philip naman, hindi ako masyadong kasi nasadlak ako sa isno nung nag-slides kami. Pwede mo bang pakiabot yon, yung nasa ilalim ng kama? So may gamit kayong parehas. Ano ba ang kinukumpara mo? Amen po ba? Stop it. Even churches, don't compare churches from churches, pastor to pastor, leaders to leaders. Lahat yan may kahinaan. Marami na akong pinagdaanan na church and leadership. Churches and leadership. There is always a flows. Kaya huwag mong sabihin, ay, mas maganda kasi yung church namin noon. Mali na attitude. Kaya kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka lumago. Hanapin mo yung mabuti. And no need to compare. Andiyan po ba kayo? Kasi there's no perfect church. There's no perfect members. There's no perfect pastor. Amen po ba? Kaya napaka-importante kasi nananakawan tayo mga kapatid. Nananakawan tayo. Kaya kailangan natin, ito yung pananalita mo, nagbibigay ba nag-a-add life ba yan o nag-i-steal ng joy ng iba? Okay, kaya ma-experience natin ang Diyos doon nagsisimula. Okay, kaya nung tinanggap mo si Kristo, doon nagsimula, doon mo makita na sino ka talaga nung tinanggap mo ang Ama. Pag tinanggap mo ang anak, tinanggap mo ang ama. Iba si ama, iba si anak. Amen po ba? Si ama ang nagsugo, si anak ang nasugo. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, pag tinanggap niyo siya, kung kilala niyo siya, kilala din ninyo ang kanyang ama. Kaya yun po, kaya ma-experience natin ang Diyos. Doon ang simula ng makilala mo na kung sino ikaw. Ang dami nating pananamit noon, ang dami nating mga kabulastugan dati. Just to props. Ang dami nating props sa buhay. To show up. Ang gagaling nating magsalita, pero empty tayo sa loob. Andiyan po ba tayo? And now is the time
To experience God, para magkaroon ka ng fulfillment sa buhay, no need for you and no need for me. Kasama din ako. Di ba? To cover up, to live in a covering, para mabuhay sa plastikan. Ano ang mas mahal? Yung breakable o yung plastic na plato? Oh, wala pang makapagsalita dito? Ano ang mas mahal? Yung breakable o yung plastic na plato? O yung breakable. Bakit? Dumaan sa proseso. May proseso siyang matagal. Okay? So yun po. Kaya napaka-importante ho na ma-experience natin. Unang-una, sa Diyos muna tayo. Doon kasi nagsisimula. Ang hirap naman na sundin mo ang Panginoon na hindi mo siya na-experience. Ang hirap naman na may relasyon kasi nasabi mo may relasyon ka, kaya lang hindi mo na-feel. Sa mag-asawa, alangan naman sinasabi mo, sweet na sweet kami, kaya lang hindi nyo na-feel. Kumusta kayo kay Mrs.? Kumusta kayo kay Mr.? Ay, Pastor, ginayak-ayat kami. Pero hindi nila na-feel. Di ba? Nagmamahalan kami, Pastor. Ibig sabihin sa Tagalog, sorry. Di ba? Sa ating mga kapatiran. Di ba? Nagmamahalan kami, pero hindi nila nararanasan. Habang sinasabi natin, may Diyos ako, pero ang tanong, na-experience mo ba? Na-experience mo ba? Nararanasan mo ba? May nababago ba? Di ba, dati, pag umirap ka, grabe. Irap pa lang yon. Pag tumingin ka sa anak, yung anak sumusunod, irap pa lang yon. Di ba? Pero nung na-born again, na-experience niya ang Diyos. Aba, hindi na siya patol ng patol. Ang masaya na buhay, yung huwag kang patol ng patol. Tama ba yun? Hallelujah. Number 2, second. Punta na tayo sa second. 4 lang po yan. Second, embrace believers. Kaya maganda, may experience tayo sa Diyos through prayer, devotion, sa umaga. Kaya umaga, paggising sa umaga, hindi lechon ang almusal. Paggising sa umaga, ang Diyos ang almusal. Amen po ba? Tumanggap muna tayo sa Panginoong Diyos. And second, embrace believers. The real you grows in community. Kaya yung totoong ikaw, lumalago sa pagkapakikisalamuha. Kaya tayo sa Angkamang Probinsya, from Luzon, Visayas, and Mindanao, nakikipagsalamuha tayo sa bawat isa. Kaya mamaya sa kainan, pwede ba, request ko lang, makipagsalamuha tayo sa bawat isa. Magkaalaman naman tayo ng probinsya natin. Hello? Okay ha? Hindi lang yung ka-Ilocano mo, ang kaharap mo. Hindi lang din yung Kabisaya mo, ang kaharap mo. Hindi rin yung Kamindanao mo, ang kaharap mo. Kaya siyempre, nung last week kasi, medyo masama talaga ang aking panlasa. Pinipilit ko lang. Kaya medyo talaga ako, napapaupo talaga ako. Pero now, na medyo maayos-ayos na, iikot tayo. Yung hindi iikot sa table mamaya, may multa, 10 euro. Gagawin pa ba natin yun? Di ba? Kasi bakit? Ganito sa langit. Saan ka man probinsya, doon kasi sa langit, we are all children of God. Wala nang ganun-ganun. Emi po ba? Yes, totoo. Hindi ko sinasabi na nililimot ko na. Ililimot na natin yung pinanggalingan natin. Hindi. Diba? Pinupurso, ginamit ng Diyos na doon tayo lumabas sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, ginamit yan ng Diyos para doon tayo mailuwal sa mundong ito. Pero we are looking forward also for the future events. Sa pag-uwi na natin later sa langit. Emi po ba? Andiyan po ba tayo? Kaya we are all body of Christ. Amen? So yun po, kaya God never intended for us to walk the journey of faith alone. Kaya hindi ka lalago pag ikay nag-iisa. Kaya tignan mo kung soloista ka. Ikaw kasi sa'yo, di ba? Sorry for the word, pag umutot ka, walang problema. Pero pagka makaamoy ka ng utot ng iba, baho. Ba't kaya yung utot mo, wala kang masabi? Pero bakit yung utot ng iba, grabe ka?
Kaya napaka-importante yung nakikipagsalamuha tayo eh. Ewan po ba? Kasi ang tingin natin sa sarili natin, ang bait-bait natin. Para lumabas yung totoong ikaw, makipagsalamuha ka. Kasi doon tayo lalago. Doon tayo mag-grow. Hello? Hindi ako galit. Sadyang lumakas na yung aking pananalita kasi nung last Sunday para hirap akong magsalita eh. Pero ngayon, pagbigyan nyo na ako. Amen. Pero ina-address natin ito para lalong tumatag ang iglesia. Kapag tayo ay na-transform lahat, madali na kasing puntahan ang church. Pero kung lahat dito, yung irap pa lang natin, hindi pa na-correct ng Diyos, sino ang papasok dito? Ay, church niyo ba yon? Yung parang mga aswangers ang tao? Di ba? Pag makatingin lumabas pa yung pangil wala na. Di ba? Kaya nagpapatransform tayo. Kaya minsan nako-comment tayo. Kasi bakit? Para mabago tayo. Amen? Nako-comment nila yung natin, para matransform tayo. At kahit yung mga leaders, syempre sinasabihan din namin sila. Amen? Pero wag naman natin sobrang ganyan ba ang leader? Wag naman agad yung leadership ang ating pinupunaan. Diyan po ba kayo? Bigyan natin sila ng espasyo. Kasi kung tayo nga Amen po ba? Ang ating mga tinuturuan, syempre, mas matagal ka mang Kristiyano. Yes, of course, nandun na tayo. Anumang mas theologian ka, yes, nandun na tayo. Pero this is not about theology. This is not about sa patagalan. This is about character formation. It takes time. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Kaya wala na sana nga, ganyan ba? Kaya lalo na pagka yung nagjo-join ng prayer ng asawa mo, pa-prayer ka pa, ganyan ka naman hindi ka pa naman nakapagluto, ganyan ba, magpa-prayer pa? Ba't mo sinasama yung prayer? Kasalanan niya ba yun? Panawagan ng Diyos sa kanya yun Panawagan yung leadership, panawagan ng Diyos sa kanya. Ano man yung flaws niya, yung pagkukulang, yun lang ang i-address natin. Huwag maging masama yung pagka-leader niya. Huwag maging masama yung pag-join niya ng prayer. Huwag masama yung pag-join na sa church. Andiyan po ba tayo? Kailangan alam din natin. Kasi anak tayo na ng Diyos. Yun ang totoong tayo. At hindi tayo sanay sa totoong tayo. Sanay tayo sa fake na tayo. Hello. The church life is meant to be lived in community. A Christian life is meant to be lived in community. Kaya maganda may community na ganito. Siyempre, kahit Kristiyano na tayo, dumadaan pa rin tayo sa pagsubok. Kahit Kristiyano ka, nalulungkot pa din tayo. Emi po ba? At kung nalulungkot kang Kristiyano, hindi ibig sabihin may problema ka na Kristiyano. Or parang hindi ka anak ng Diyos na Kristiyano. Dumadaan tayo. Even Jesus Christ, He cries. Nung nakita niya, yung kaibigan niyang si Lazaro namatay, umiyak din siya, nalungkot din siya. Pero nabawasan ba yung pagka-Diyos niya? Ganon din tayo. Pag dumadaan tayo ng pagsubok, hindi ibig sabihin, iniwanan ka ng Diyos, tinalikuran ka ng Diyos. Emi po ba? Kundi, kahit dumadaan tayo, tuloy pa rin ang panambahan natin sa ating Panginoon. Amen. Hindi ka lang nandito because blessed ka. Hindi ka lang nandito kasi wala kang blessing. May blessing man o wala, nandito ka sa Diyos. Hello? Kaya the church is not just a building, it is a family. Kaya tayo po'y pamilya tayo. Kaya pakisabi sa katabi, kapatid, pamilya tayo. Ayan. Convincing ba yan, yung ngiti ng kapatid na yan? Kapatid, pamilya na tayo. Okay? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Amen. Ang sinasabi ko rito, hindi perfectness, kundi real. Yung totoo lang na tayo. Amen. Kaya community, ito po yung may community, kaya minsan may nagsishare sa inyo ng mga struggles nila. Ang problema natin mga Pilipino dito sa abroad, yung wala tayong napagsasabihan ng mga problema natin.
Kaya nandito po tayo, kaya nagtitrain po tayo ng mga ganito para later on may mapagsabihan tayo ng mga problema. At ikaw naman, pagka siniran ka ng problema na share, magiging, anong tawag dito? Tulungan niyo ako, yung wag mong ikwento. Confidential. Yung word na confidential. Okay? At pagka sinabi naman sa'yo, nagalit ka naman doon sa dalawa na ang galit doon sa isang tao. Mali. Andiyan po ba tayo? Kaya, ganun ba? Siyempre, hindi ko pa kasi narinig yung kabila. Pero ikaw siguro ang tutulungan ko muna. Siyempre ngayon, napuno ka ng galit. Maganda, isuko muna sa Diyos. Magpatawad ka. Isuko mo sa Panginoon yung pain na yon. Hindi ko sinasabing minamaliit yan. Kaya lang isuko mo para magsimula ang healing. Okay? So later on, siya na. Ang Diyos naman ang gagawa ng paraan din doon. Pero at least ikaw, mapayapa ka. Eme po ba? Ang sarap pagka ganon, di ba? Nagtutulungan tayo, hindi tayo nagsisigahan, hindi tayo nagpapaypay, hindi tayo naggagatungan ng mga kwento sa iba. Oh, thank you. Salamat, kapatid. Buti na lang nangusap ang Diyos kay Brother Roel. Nangusap ba ang Lord sa iyo, kapatid? Saan mo nakuha to? Kasi yung preaching nataliman yung isa. Hindi kumuha ng tubig. Sabi ng pastor, ay salamat naman, nangusap ba ang Diyos sa'yo, kaya mo naalala ng tubig? Yes, pastor. Thank you sa preaching mo. Tinanong ni pastor, saan mo nakuha? Kinuha ko sa CR. Sabi. Parang galit sa preaching. Ay, nako. Pero mabait naman si Brother Roel. Naniniwala ako sa iyo sa tubig mo. Hallelujah. Kaya ito po yung may pamilya tayo para may napaglalabasan tayo ng mga struggles natin. Tumawag kayo sa amin anytime at any moment. Okay? Siyempre may mga responsibility kami po sa Vienna, kaya lang at least may mga napagsasabihan tayo. Okay? Para bakit? Para maturuan namin kayo, 'di ba? Na hindi lang yung mga struggles ang sinishare natin, tuturuan din namin kayo paano mag-share ng mga victories. Kaya may mga patutuo, nagte-testify, para bakit? Hindi lang kasi yung weakness ang gusto natin ma-share. Ma-share din nila yung victories in a proper attitude. Amen. Kaya embrace believers, kaya yung katabi mo na yan, kasangga natin yan. Amen. Kaya kapag kasi sinasabi niya, uy, mataas yung mo, uy, nagmura ka yata. Hello? Magpa-correct tayo. Kaya yun na nga maganda eh. Bakit dito ang babait natin? Pero bakit sa bayan ang tatapang na natin? Di ba? Kaya sabi niya tumatawag yung sinabi ko sa iyo, wala na anak. Sabi niya sa hindi na kita kakausapin. Wala akong ipapabaon sa iyo, anak. At hindi ko kaya yan, anak. Sabi niya sa anak niya. Nag-ring yung telepono. Sabi ng anak, Mami, may yung telepono, may tumatawag sa iyo. Wala na, sabihin mo, hindi na ako ngayon. Hindi. Si pastor, sabi niya, pagkuha ng mami niya, hello, pastor. Biglang bumait. Isipin mo yon. The real you. Kaya napaka-importante po na meron tayong church. Kasi bakit? Dito tayo nag-a-adjustan. Wala kang anong tawag nito? Wala kang, yung word na, dapat ganito. Kasi we are a body of Christ. Umalis na tayo sa demanding tayo. Yung imposing tayo. We impose. Yung good na ginagawa mo. Okay? Yung good na discipline mo, hindi mo basta ma-impose. Hindi ko mo mabuti sa iyo ay mabuti din sa iba. Andiyan po ba kayo? Halimbawa, yung nagdi-devotion ng alas 5. Yung nagdi-devotion ng alas 5 ng umaga. At saka yung nagdi-devotion ng alas 5 ng hapon. Mali yung devotion mo. Dapat umaga. Kasi yun ang tama. Pagdi-devotion, yung umagang-umaga talaga. Tama ba? Hindi. Hindi, di ba? Kasi bakit? Importante nagde-devotion kasi iba-iba yung mga oras natin. May nagwo-work ng umaga, may panggabi. Andiyan po ba tayo? Ang tinuturo ng Biblia, may panahon tayo
sa Panginoon Diyos. Wala kang Facebook, wala kang Google, wala kang kausap, ang Diyos lang. Dapat may moments tayo in a daily basis. Kaya paggising ko sa umaga, Lord God, ugaliin ko ang ugali mo sa araw na to. I worship you. Purihin ka. I submit to you. Diba? Pagkatapos ng devotion ko, nakatulog na naman ako. Diba? Pero at least nakakitaan ka ng Diyos. Amen? Inuna mo siya sa buhay mo. Kaya napaka-importante, amen, ang ating, sino sa inyo ang naliligayan na meron tayong church? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, God. Number 3, malapit na po tayo. Third, empower disciples. The real you multiplies. Ito naman, hindi lumalago lang ito. Nagmumultiply din ito sa iba. Multiplies through others. Jesus called us to make disciples. Kaya yung magandang ugali na ginawa ng Diyos sa'yo, ipasa mo lang. Okay? Yung magandang natigilan mong bisyo, ipasa mo lang. Magiging reflector ka lang. Okay? Para mamultiply ang marami pang mababago. Invest in someone's spiritual growth. Share what God has taught you. I-share natin. Salamat po sa na-bless po kami nung pumunta kami sa Kalante. Wow, wala bang palakpak para sa taga-Kalante? Praise the Lord. Kasama pala namin ang mga taga-Rauma. Yan, palakpak din natin sa Panginoong Diyos. Maapoy sila. Di ba? Nakita ko, ito yung burden ko, sana dumami pa ang mga kalalakihan. Okay? So, yon nag-prayer naman dito sa Turco nung Monday, pero yung Tuesday ba yun? Tuesday yun pumunta kami naman doon sa Turco. Diba? Kumilos din ang Diyos. At ay sa Kalante. At nakita ko yung mga kalalakihan, mga barako. Badong talaga. Nagtataas ng kamay. Sinasamba nila ang Diyos. Sinusuko nila ang kamay. Nabibless ako, naiiyak yung puso ko. Sana God, dumami pa ang mga kalalakihan. Amen po ba? Kaya tayo mga kalalakihan, kumilos tayo. Magligtas tayo ng kapwa nating mga lalaki. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Wala bang palakpak sa mga kalalakihan dito? Hallelujah, Jesus. Kaya yun po yung heart namin. Diba? Siyempre sa mga kababaihan, madali kasi ang kababaihan eh. Kahit saan ka magpunta, puno ang kababaihan. Pagka pumunta ka sa CR sa airport, pilahan ang mga babae. Tapos yung CR ng lalaki, walang pila. Di ba? Pagka pumunta ka sa mall, ang daming mga babae. Bagay, di ba? Ganun pa. Ang daming mga lalaki, bihira. Saan mo makita ang maraming lalaki? Sa kulungan. Hindi ba kayo nababagabag dyan na studies? Kaya kung gusto kong makakita ng mga lalaki, barako talaga, mga badong, pupunta ako ng kulungan. Kasi bakit? Nandun lahat sila. Kasi bakit? Ang lalaki kasi, pagka nagka-problema, papatay ng tao. Pagka nagka-problema, sasakit. Gagawa ng ano kaya nakukulong. Ang babae, pagka nagkaroon ng problema, iyak ng ayaw ko na. Mamaya, nandyan na naman. Binugbog na yan, ha? Sa gabi. Mamayang umaga, mugtong-mugto yung mga mata. Diba? Tapos nagtitimpla ng kape para kay mister. Isipin mo, binugbog na yan kagabi. Nagtitimpla pati ng kape. Ito ang difference natin. Ang babae, pag iniyak nila, nawawala. Ang lalaki, kailangan nila isuntok para mawala. Kaya nakukulong sila. Wala naman nakulong sa iyak. Andiyan po ba kayo? Kaya, bakit konti ang mga lalaki? Kasi siyempre, gera ngayon. Sino ba ang sundalo? Di ba mga lalaki? Sa Old Testament, di ba? Sa panahon ni Kristo. Di ba? Lahat ng mga lalaki, mga bunsong, ay mga firstborn na lalaki. Ano yon? Pinatay. Kaya talaga bawas kami sa mundo. Andiyan po ba kayo? Kaya maawa naman, huwag niyong mamaliitin yung mga lahi naming kalalakihan.
Kaya ako, tuwan-tuwa ako kung meron lang isang kalalaki na nagbabalik loob sa Diyos, maligaya ako. Yan ang challenge natin sa Lati. Bihira pa ang mga, nanggaling si Brother Nestor, kinuha nyo pa. Kaisa-isa namin poging lalaki doon, nawala pa eh. Mukhang malakas ang agos dito sa Turko. Hallelujah. Diba? Pero direksyon ng Diyos sa kanila. Kaya lang, diba? Kaya magpursigi tayo. Para mabawasan, mabakante sana ang mga kalalakihan sa kulungan. Ma-challenge tayo mga mens. Amen. Kaya empowered disciples, napaka-importante ito. Okay? Kaya natin itinuturo dito po sa church natin. Hindi po ako nagtuturo at tamaan agad ang mga ugali at ang mga bisyo natin dito, yung buhay natin dati. Hindi, ang itinuturo natin, yung ma-restore yung tunay na ikaw, the image of God. Amen? Kaya Jesus called us to make disciples, invest in some, has taught us. Matthew 28 verse 19, Jesus gave the great commission, go and make disciples of all nations. Katulad ni Paul, meron siyang dinisciple. Sino? Si Timothy. Kaya makikita natin sa Timothy, dito sa Timothy verse 1 and 2, sabi niya, Timothy, my true son in the faith. Bakit sinasabi ni Paul, my true son in the faith? Anak ba niya physical? Hindi. Anak niya in the faith. Kaya father, spiritual father niya, si Paul. Kaya meron discipleship na ganito. Para bakit hindi kami maging Diyos-Diyosan ninyo, kundi para mag-guide namin kayo. Yun lang po ang trabaho namin. To mentor each and every one of you for you to be successful at magamit kayo ng Diyos for the furtherance of the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Kaya first, kaya tayo po, pagka nakakikita tayo agad ng naninigarilyo o nagsusugal pa o nagiinom pa, huwag agad, alam mo yung inumin na yan ang magdadala sa'yo sa impyerno. Paano maniniwala yung taong yun? Sinabi mo na agad yung pangpasuplak sa kanya. Alam mo ba yun? Dapat sabihin mo, ano yun? Yung nature ng Diyos. Sabihin mo yung love. Sabihin natin yung, sabihin natin doon sa pagka tayo ay no? Not the behavior. Do not attack the behavior. Okay? Pero i-share mo. Okay? Yung identity first. Alam mo, meron pang mas matindi dyan pagka magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya ako, noon, iba yung tama. Di ba? Kaya ka naghahanap ng kasi gusto mo tama. Pero ngayon, nung natanggap ko si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ko, ito pala ang tunay na tama. Hallelujah, tumba-tumba, hallelujah. Yun ang tama, yun ang original. Di ba? Mababangag ka pag droga, pero mapapaayos ka pag Diyos ka, pag sa Diyos ka. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya, don't try harder. Okay? So, ibig sabihin, sinishare natin yung magkaroon tayo niyang new creation experience. Kaya yung mga barkada ko noon, nagkita-kita kami after na ako ay na-Christian na. Pinaglaruan nila ako, binatikos nila ako, kinantsawan nila ako. Pero ang sagot ko sa kanila, alam nyo ba, hindi ako nagsisisi na tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Tumahimik lahat sila. Inayos nila yung polo ko kasi nagpopolo na ako noon eh. Dati hindi rin ako mahilig magpolo. Polduroy ang aking pantalon noon. So yun po, kaya inayos nila, masikip yung aking baka hindi ka ba nasasakal dyan, pastor? Ganun nila ako. Diba? Pero alam nyo, inaayos nila, pero alam nyo, nagsasalita ako, inaayos, pero alam nyo, mga friends, hindi ko pinagsisisihan na tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Tumatahimik. Amen po ba? Kaya tayo po, hindi yung kunting kantsaw, lumiliit na tayo. You have to know the real you. Anak ka ng Diyos. Amen? Walang hamba-hamba lang sa'yo na anak ng demonyo pag ikaw ay anak ng Diyos. Kasi greater is He, John 4:4, greater is He that is in me that He that in this world. Mas matimbang, mas makapangyarihan yung nasa sayo kaysa sa yung nasa mundong ito. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya,
ipagkandalakan mo, ipagsigawan mo na ako'y anak ng Diyos. Ganon tayo. Amen? Yung po, kaya napaka-importante kasi bakit? Tayo po'y model. Diba? Kaya napaka-importante na kapag tayo ay nag-i-evangelize, huwag tayong mamuwersa ng tao. Amen po ba? Anong gagawin natin? Ituro natin ang nature. Ituro natin ang nature. Ituro natin yung experience natin sa Panginoong Diyos. Yung love na tinanggap natin. Kaya nga, for God so loved the world. Unahin natin ang pag-ibig. Huwag ka munang pumuna. Nung first time na pumunta kami sa Calantias, I remember, before when the first time that we've been there, hindi ko tinignan yung mga, kung ano-ano yung mga pananalita, hindi ko tinignan yung mga pilosopo, hindi ko tinignan yung mga joke nila doon. Ang tinignan ko, focus ako, pag lumanding ang pag-ibig ng Diyos sa mga puso ng mga kalalakihang ito. Doon pa, ang dami pang mga, syempre, marami silang mga marka. Nakakasindak. Pero I know, greater is He that is in me than ano yan? Greater is He that is in me than he that is in this world. Amen po ba? Papaano sila? Kung matatakot ako, papaano sila maliligtas? Kung mahihiya ka, papaano sila maliligtas? Andiyan po ba kayo? Kaya sa Vienna, ang dami ng mga tattoo. Mga kapatiran na naligtas. Dati silang drug lord, dati silang drug addict. Ngayon, sumasamba sila sa Diyos. Kaya si Pastor Gary, nung tinanong ko, kung ano ba yung tattoo mo? Sabi ko ganyan, kasi ang laki yung tattoo niya. Yung talaga, pusher talaga sa Vienna yun. Ano yung tattoo mo? Sabi niya, binibiro niya ako, Pastor, bulati na yan, sabi niya. Naging bulati. Hallelujah, Jesus. Kasi it's not your image. Hindi na yung tunay na ikaw yan. Ang tunay na ikaw, anak ka ng Diyos. Markado ka ng Espiritu Santo. Silyado ka. Pakisabi sa katabi, silyado ka ng banal na Espiritu Santo. Amen ba yun? Hallelujah, Jesus. Kailangan malaman natin ang identity natin. Amen? Kaya napaka-importante po na tayo po ay bumalik tayo sa the real you. Kasi doon, yung lumikha at gumawa sa atin, yun po ang totoong ikaw, yung galing sa Diyos. Kaya ang sinasabi ng Bible at ang itinuturo po namin sa iyo na biblical, ang tao galing sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Sino dito naniniwala siya ay galing sa unggoy? Uy, may kamuntik. Di ba? So tandaan po natin, ang tao galing sa Diyos. Nanggaling tayo sa isang hininga na nilagyan niya ng kaluluwa, isip, desisyon at emosyon na nilagay niya sa katawang panlupa. Yan ang tao. Okay ba yon? Hallelujah. Yun po. Kaya pag bumalik tayo sa lumikha sa atin, doon natin masusumpungan, ay ganito pala ang tunay. Diba? Ang tunay na anak ng Diyos nagpapakumbaba. Ang tunay na anak ng Diyos sa mag-asawa nagkakaintindihan na. Hello. Kaya ikaw, Mrs., kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo kay Mister. At ikaw naman, Mister, sabihin mo kay Mrs. Huwag mong hayaan na si Mister, gawin mo siyang manghuhula. Hindi mo ba ako nahuhulaan? Pagka ganito ang irap ko na alam mo na, galit ako. Kaya lang hindi mo nadidiscuss yung issue. Sabihin mo, darling, kaya ako nagalit. Galit ako kanina sa'yo dahil bakit? Yung puti na nilabahan ko, sinama mo sa De Colores. Di ba? Ini-explain mo. Hindi ka lang basta tumatalikod. At ang away ng karamihan, yung talikuran, yung walang imikan. Magmanigas ka dyan. Kausapin mo sarili mo. Wrong na communication. Dapat dinidiscuss. Have courage enough to discuss those things na dapat ninyong i-discuss na meron ng pagpipigil sa sarili kasi gusto mong maliwanag ang pagdidiscuss mo. Hindi na yung galit ka. Kaya ako galit, Mrs. Kasi nag-iisip pa lang ako, nagsasalita ka na.
Kasi ang mga babae, mabilis talaga. Ang mga lalaki, mabagal talaga. Hindi nagsasalita, nag-iisip. Kaya nagsama ang isang mapag-isip at isang mapagsalita. Kaya ngayong mister, turuan ko kayo. Tulungan nyo rin, matuto din kayo kay misis ninyo na masalita. Amen po ba? Aba, mukhang mahina ang mga amen ng mga lalaki Mga misis, matuto din kayo kay mister nyo na mapag-isip. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Andiyan po ba kayo? Amen po ba? Lumalanding na ba? Hallelujah. Kasi hindi nyo mararating the real you pag hindi nyo ipra-practice. Kailangan i-practice. Amen? Kaya mister, dagdagan mo salita mo. Mrs., bawasan mo salita mo. Kakaintindihan kayo. Andiyan po ba kayo? Kasi marami na kaming experience. Pag dumating sila sa amin, sasabihin na, Pastor, kasalanan niya. Hindi pa ako sumasagot. May sagot na siya. Asa isipin mo? Totoo nga naman. Sabi naman ni Pastor, Pastor, ang tagal ko nang sinabi, yung bisagra namin, 3 months ko nang sinasabi, hanggang ngayon, wala, hindi niya nare-repair. Andiyan po ba tayo? Kaya Mrs., ang matutunan mo, basta sinabi mo, i-remind mo lang, darling, yung bisagra, malapit na yatang mahulog yung bintana natin. Baka kung sakasakaling ikaw ay mag-parking sa baba, baka ikaw din ang tamaan nun. Diba? Reminder lang. Diba? At kung wala pa rin siyang ginawa, hindi ibig sabihin na lakasan mo boses mo. At least, pinasakop mo. At least, binigyan mo. Kung wala kang gagawin, wala din akong gagawin. Ikaw ang head of the family. Kung wala kang gagawin, wala din ako. Pero, wag mo lang akong palakarin doon sa tapat ng bintana na yon. Dito ako sa likod bahay, dito ako dumadaan. Nagigets po ba natin? Amen po ba? Kaya yun po, para ma-enjoy natin. Kasi you empower each or one another through good attitude. Kaya tingnan mo, kung okay na, ako nang magbabayad sa pagkain natin. Wow, lumalakas yung bawat isa, di ba? Amen po ba? Kaya napaka-importante, you empower. Ganon din sa atin dito. We empower one another. Bakit? Sa tama at maayos na pagsasalita natin. Hallelujah, Jesus. Andiyan pa ba kayo? Praise the Lord. Kaya tandaan natin, discipleship is quote, not taught. Quote, ibig sabihin, nakukuha ito, nare-receive ito, hindi knowledge, hindi taught lang ito, hindi na pag-aaralan ito, hindi knowledge lang, kundi may experience siya, may practice siya. Amen po ba? Kaya namin tinuturo ng ganito, katulad ng ganito, para bakit? Para ma-disciple tayo, para umayos tayo. Amen. Pakisabi nga natin sa ating bibig, umayos-ayos naman po ako, Lord. Amen. Last point na po natin. Alam ko, wala na akong oras. Okay? Finally, engage the world. The real you shines in the world. Kaya ito po, sabi niya you are the light of the world sa Matthew 5:14. Kaya light is not meant to be hidden. It meant to shine. Okay, serve others and share Christ. Impact your community. Kaya we will be an impact in this place na Torco. Okay, syempre Kalante kayong iba, Kobula yung, Rauma yung iba, Torco yung iba, pero ito ang meeting place natin. We will make an impact. Spiritual impact. Okay? Kaya ma-engage tayo. Kaya sa pag-share natin, start with your magsimula tayo sa identity in Christ. Okay? Huwag kang magsimula sa effort. Huwag kang magsimula na ma-pressure ka. Magsimula ka. Alam mo,
Mula tinanggap ko si Kristo, nagkaroon ako ng pagbabago. Sinishare ko lang. Doon ka magsimula. Huwag kang magsimula sa bisyon niya. Huwag kang magsimula doon sa mga buhay-buhay na mga buhay-buhay niya. Huwag mo pakialaman yung buhay niya. Ang pakialam mo, ma-share mo yung love of Christ. Amen po ba? So yun po, para magkaroon tayo ng impact sa iba. Kaya napaka-importante yung daily, okay? Daily na pag-share sa pamamagitan ng magandang ugali. Amen? Kaya yon, tandaan po natin, yes of course, naintindihan ko ang bawat isa, hindi po basta-basta ang nag-share lang. Pwede tayo ma-misunderstood. Hello? Pwede tayong ma-reject. Amen po ba? Pwede kang pagsarahan ng pinto. Ako, nasarahan ako ng pinto. Sa Vienna, katok lang namin, nung nakita niya kami, sinarado niya. Walang tao! Sabi niyang ganyan sa pintuan niya. Sabi ko, sino yun? Di ba? Hindi ba tao yun? Nagulat yung kasapastor. Kalma kayo lang, kalma. Punta tayo sa iba. Ibang bahay. After 6 months, alam nyo, yung nagsarado sa amin ng pinto, nasa church. Kung binalikan namin, pakibukas mo yung pinto. Baka sino ka? Bago-bago ka dito sa Vienna. Diba? Kung ginanon namin, sa palagay nyo kaya, pupunta sa church yun? No way. Andiyan po ba tayo? Pwede tayong ma-reject anytime. Pero alam nyo, ang natutunan ko sa buhay, Pastor, nasarhan na ako, nasigawan na ako, nainsulto na ako, na-reject na ako. Pero ibig ba sabihin, tumigil ka na? Hindi. Consistency is the key. Pakisabi sa katabi, consistency is the key. Tuloy-tuloy lang tayo mag-invite. Amen. Tuloy-tuloy lang sa pag-share. Hindi mo problema yung hindi tatanggap. Ang hinahanap kasi natin yung tatanggap. Kaya mag-focus tayo sa tatanggap. Kung nireject ka, hindi pa tatanggap sa oras na ito. Baka yung sa kabila ang tatanggap. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, last picture na po natin. Yan. Makikita natin yung designer. Diba? Yan ang mga design. Kaya maraming bumibili ng mga ganito. I'm not saying na masama ito. Hindi ko sinasabi. Bumili kayo. Kung gusto nyo, bilhan nyo rin ako. Para hindi natin sabihin na ayaw natin ang mga bagay na yan. Kaya lang maraming, isipin mo yung Hermes, isang bag lang, 15 million. Tapos ang laman niya, bagoong. Isipin mo, yung DKNY, yung Tommy Hilfiger, sige, ang daming mga designers. They try to bilhin. Okay? Para bakit? Gusto nila yung designer. Gusto nila ma-validate. Gusto nila ma-appreciate. Pero alam mo, ang totoo, sapat na si Kristo. Yon ang magbibigay. Kasi disenyo ka ng Diyos. God's design ka. Hindi ka para sa mundo. Para sa langit ka. Kaya bakit tayo nagsishare sa iba? Kasi panlangit yun. Bakit hindi na tayo nagdidisco, hindi na tayo nagdodroga, hindi na tayo umiinom ng alak at sigarilyo? Kasi bakit? Panglangit ka na. Hello? Panlangit na tayo. Kaya natin tinuturo according sa Biblia. Kaya lang, I'm not saying to force you for transformation. Kasi bakit? Hindi ko kayo mababago. Only God can change you. Kaya lang sinishare namin ito. For us, kasi sabi niya sa Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dumating ang pananampalataya. Kung walang pananampalataya sa Diyos, wala pong pagbabago. Amen po ba? Kaya ito po, disenyo tayo ng Diyos. Kaya ngayon, pag lumapit ka, anak ako ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kahit oy, taga-Zimbabwe. Ano yung taga-Zimbabwe? Zimbabwe. Kahit Zimbabwe ka lang, okay lang.
secured ka. Hindi ko mo, may trials ka. Bawas na yung pagka-Kristiyano mo. May ano ka, magtiis ka sa Panginoon. Kumapit ka, magtiwala ka sa Diyos. Kasi hindi ka anak ni Satanas, anak ka ng Diyos. Amen. Last picture, promise. God has a purpose for your life. So today, I want you to live 4 questions sa puso natin. Are you experiencing God daily? Ginagawa ba natin ang daily na experience God? Nagbabasa, nananalangin. Yung 5 to 10 minutes lang yon, malaki na yon sa Diyos. Mabibless na ang Diyos pag totoo ang puso natin. Are you embracing believers? Pero siyempre, kung pastor ka naman ng 20 years, hindi sapat ang 10 minutes. Andiyan po ba tayo? Parang yung sumakay ng taxi, papunta sa amin. Medyo liblib yung papuntahan niyang lugar. Sabi niya, kulang siya ng 150. Kulang siya ng 1 peso and 50 cents. Sabi niya, sumobra, sabi niya. Ay, kulang yung pera ko, sabi niya sa taxi driver. Sabi ng taxi driver, kulang ho ng 150. Sabi niya. Sabi ng mama na yon, taga sa amin, sabi niya, iatras mo. Iatras mo, sumobra eh. Iatras daw niya para mabawasan ng 150. Di ba? So, ibig ko sabihin, tayo po ay, mga kapatid, mabusog tayo sana. Umaga pa lang busog tayo sa Diyos. Para fulfilled tayo. Unang-una, ma-fulfill tayo. Hindi yung kulang-kulang ang buhay natin. Pagka umaga pa lang, fulfilled ka na, hindi ka demanding. Hindi ka naghanap ng approval ng tao. Andiyan po ba kayo? Kailangan nila makyutan, kailangan nila ma-appreciate, kailangan nila good, kailangan i-thumbs up, kailangan kanila i-high, kailangan nilang ano. Hindi ka pala hanap ng ganon. Pag you know who you are, dahil anak ka ng Diyos, may kumukumpleto sa'yo na Diyos. Amen. Are you embracing believers in community? Hello. Sana dito patuloy tayong nagpapatawaran. Amen? Amen, amen ba kayo rito? Amen ba kayo rito? Kayo, bahala kayo. Amen din ba kayo? Yan. Nagpapatawaran tayo palagi. Piliin natin ang magpatawaran. Kayo namang mga may asawa, piliin yung magpatawaran. Hindi ko sinasabi ito kasi may mga narinig akong istorya. Wala akong narinig na istorya ninyo. Layo-layo pinanggalingan namin. Sumakay kami ng 2 hours na plane. Tapos papunta lang kami dito. Pag sususpitsahan mo kami, may sinishare ko because it's the word para sa atin lahat. Hindi namin trabaho yon. Ang trabaho namin to share. Kung sinishare namin yung grace, yung love, sinishare namin yung ganito din. Amen? Hallelujah, Jesus. Are you engaging the world? Are you empowering someone else to grow spiritually? Are you engaging the world with the love of Christ? Okay? Because when you live this way, you become the person God created you to be. Hindi ka na pang droga. Hindi na ako pang drug lord. Ako pala ay pang global. Sabi ni Pastor Julie. Ako pala, yung pukote ko dati, sarado. Pero ngayon, I am a child of God. Perfect ba ako? Hindi. Kaya wag mong hintayin na maging perfect ang bawat isa dito bago tayo magbago. Kasi wala silang planong magpaka-perfect. Andiyan po ba tayo? So nandito po tayo lahat para sumuko sa Panginoon. From level to level, from glory to glory. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Taas natin ang ating kamay. Worship team, please. Pwede ba? Konting bilis. Hallelujah. Sorry. And binubuksan ko ang dorngawan ng kalangitan. Lumapit tayo lahat sa ating Panginoon Diyos. Para bakit? Para mag-commit tayo sa Panginoon. Meron pa ba rito yung hindi pa nakatanggap sa ating Panginoong Diyos? Na gusto niyang tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtasan niya? Meron pa po ba? O tinanggap na natin lahat?
Okay, sige. Let's welcome, wine-welcome po natin ang bawat isa po dito po sa harapan para anong gagawin natin? Mag-commit tayo. God, I am a child of God. Matanggap mo, mabuhay ka sa the real you. Kasi ang totoong ikaw, anak ka ng Diyos. At minsan nakakalimutan natin na tayo ay anak ng Diyos. We keep on pursuing the worldly things. We keep on pursuing yung mga badly things. We keep on pursuing yung mga negative attitude. We try to pursue the world. But we forget who we are. At yun po ito na panahon na tayo pa'y lumapit, na bumalik tayo sa totoong lumikha sa atin, na totoong ikaw, na God, I want to live the real me. Hallelujah, God. Sige, buksan natin ang ating, lumapit tayo. Sige, lumapit tayo sa mga gustong lumapit sa Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come to the front at sumuko tayo sa ating Panginoon. Give space sa iba. Bigyan nyo ng space dito sa gitna. Yan. Para mailagay nyo yung iba. Taas natin ating mga kamay sa Panginoong Diyos. Broken hearts, broken lives. Kantahin natin lahat ito, God. Hallelujah, Jesus. The power of the word, the power of His blood. Everything was done so you would come to the Father. Lumapit tayo lahat sa Father. Though your gifts is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the word, the power of His blood, everything was done so you. Hallelujah. We allow the instrument lang po natin ngayon. God, sa oras na ito, sige, taas natin ating mga kamay. God, sa oras na ito, Lord, nandito po kaming lahat. God, sumusuko kami sa iyo. Patuloy, God, na matransform kami. Bumalik kami sa totoong kami, O God. Umalis na kami sa buhay, O God, na pagpapanggap. Umalis na kami sa buhay, Panginoon, O God, na Lord, we try to cover everything, O God. We cover up yung mga sugat namin ng mga nakaraan, mga ugali namin hindi nakaakma sa kalooban ng Diyos. We cover it with things in this world, with the success of this world, Lord God, with all the things in this world, God, na nalilimutan na namin yung tunay na kami. Kaya God, bumabalik kami, magko-commit kami muli, O God, para kami, Panginoon, ay mabuhay, O Lord God, sa kalooban mo. Kasi ang totoong kami, yun, nandun po ang tunay na kaligayahan, nandun po yung tunay na kapayapaan, nandun po, Panginoon, O God, ang pagbabago, ang transformation. Kaya nandito po kami, God, isinusuko namin. Sige, sumuko tayo sa Panginoon. Lord, I surrender. Sabihin natin, I surrender, Lord. God, sumusuko ako sa iyo, God. Lord, ikaw nang maghari. Pagharian mo ako, Panginoong Diyos. Kaya, God, sige, kausapin natin ang Panginoon. Ikaw na at ang Diyos ang mangusap. Hallelujah. Stop it. Stop to compare yourself. Mula ngayon, hindi mo na ikukumpara ang sarili mo sa iba. Kahit ang iglesia na natin, hindi mo na ikukumpara sa ibang iglesia. Kaya God, sa oras na ito, we come before you, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, na magbabago dahil anak kami ng Diyos. Hindi kami anak ni Satanas. Hindi kami anak ng magnanakaw. Hindi kami anak ng pride. Anak kami ng Diyos. Kaya God, thank you, Father God, sa oras na to, Lord God. Thank you, Father God. Kaya dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Lord, i-touch mo ang bawat isa. Hipuin mo ang bawat isa, Lord God. Lord, touch them, O God. Fire them, O God. Konbiktahan mo sila, Panginoon, O God. Makonbikta kami, Panginoon, O God, na bumalik kami sa original us, original me, original you. Hallelujah. Through the power of the Lord Jesus Christ. Kaya salamat ng marami, Panginoon, O God. Maraming salamat. Tuloy natin, kantahin natin ito. Hallelujah, God. Yes, Lord God. The power of the word, the power of His blood.
Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat, O God, sa pangungusap mo sa amin. O God, na worth ang pagdating namin talaga dito, Lord. At patuloy kami, O God, na ma-experience Ikaw, ma-embrace namin ang bawat isa, ma-empower kami, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, at ma-engage kami sa Word. Mag-witness kami, mag-evangelize kami pa, Panginoon, O God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Bago tayo bumalik, sandali, bago tayo bumalik sa bawat upuan natin, sabihin natin, mag-empower tayo sa bawat isa. Magsabi tayo ng appreciation. Okay ba yon? Piliin mo yung hindi mo kilala. Hindi na yung kakilala mo talaga, yung malapit na malapit. Huwag muna yon. Yun ang huling hakamayan mo. Okay, sige, lumapit tayo sa bawat isa. Embrace believers. I-practice natin ito. I-appreciate yung kapatid. Salamat sa presensya mo ngayon. Thank you. Nandito ka, kasama ka namin. Ayan. Hallelujah. Ganyan tayo. Hallelujah, Jesus. Thank you. Lumapit tayo. Huwag tayong sa likod lang. Hindi lang tayo sa gilid. Pumunta tayo sa gitna. Hallelujah, Jesus. Paul, na-appreciate kita, ha? Salamat sa buhay mo, ha? Thank you sa suporta mo sa church. Hallelujah, God. Sige, we appreciate one another. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Pumunta tayo sa iba. Pumunta naman tayo sa iba. Yun, we really appreciate. Touch one another. Embrace one another. God. Yes, Lord. Thank you. Salamat na appreciate natin ang bawat isa. Appreciate you, darling. Thank you very much sa buhay mo. Appreciate yung media team. Anong tawag nito? Si May. At saka si ano yung isa? May at Faye. Faye and Frida. Appreciate you, mga anak. Saludo ako sa inyo. Brother Frederick, thank you very much sa pagkakalikot mo dyan. Thank you. Yeah. Okay. Yan, pakilagay yung declaration natin. Hallelujah, Jesus. Meron tayong declaration. Balik muna tayo sa upuan. 10 to 15 minutes lang gagawin natin. Okay. Okay, yung prayer of declaration natin. Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. A people that always build up and never tear down. That always encourage and never discourage. A people in the church that take a message of hope to everywhere we go, to everyone we meet. Pakisabi sa katabi, in Jesus' name. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang worship team natin. Hallelujah, Jesus. Okay lang. Okay. So ngayon po, kaya po ako nagpa-stay pa bago tayo kumain.